Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Carl, isang photographer. Mahilig akong magliwaliw kahit saang lugar. Nakakatagpo ako ng mga magagandang alaala kapag nagagawa kong mamasyal sa mga lugar. Lalo na yung naisasama sa pinakakilalang makasaysayang lugar sa buong mundo. Para kasing napakalaking karangalan sa akin na makarating sa mga nasabing lugar na ito. Sa pagkakataong ito, ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong kakatapos ko lang graduate mula sa kursong pinili ko. Sa ngayon, isa akong freelance photographer at kumikita na rin naman kahit papano. Madalas kuhanin ang aking serbisyo ng mga taong may pera para kuhanan ng alaala ang kanilang tinatawag na best day para sa mga buhay nila. Sa madaling salita, ang mga litrato ang bumubuhay sa bawat alaala ng mga taong ayaw kalimutan ang magagandang nangyari sa buhay nila. Kinuha akong photographer ng isang malapit na kaibigan. Natawagin na lamang natin sa pangalang Stella para kuhanan ang pinakamahalagang pangyari sa buhay nila. Ang ikasal sa lalaking pinakamamahal niya. Bali nangyari ang kababalaghan na ito. Dekada na ang lumipas. Ilang dekada na sa lugar ng Baguio. Isang araw na pag-aabang at pagsaksi namin sa kanilang pag-iisang dibdib. Masaya si Stella at gayon din naman ako para sa kanya. Pagkatapos ng kasiyahan sa reception, tumuloy ako sa resort kung saan doon din naka-reserve ang aking tutuluyan na kwarto. Naging masaya naman ako sa pananatili ko sa lugar na ito hanggang sa maranasan ko nga ang nakakahindik na karanasan sa nasabing lugar na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Sa dinami-rami ng mga kwentong naglalabasan sa mga palabas at kwento ng mga nakakatanda, ang tungkol sa mga aswang ang pinakagumising talaga sa aking atensyon. Hindi ko kasi aakalaing totoo silang naroroon at hindi lamang panakot sa amin ng aming mga magulang. Hindi ko akalain na marami pala ang uri nila at minsan ay nasa paligid lamang natin pero hindi natin kilala. Wala tayong kamalay-malay na sila ay nakakasalamuha na pala natin nun. Nakakadaupang palad pero dahil inosente nga naman tayo, dead malamang para sa atin ang presensya nila noon. Nalaman ko lamang ang karamihan sa mga ito nang minsang marinig ko ang ilan sa mga customer sa may restaurant na pinag-uusapan ang tungkol sa mga aswang. Kakasimula pa lamang ng pagputok ng balitang nagkaroon ng malawakang patayan sa iba't ibang sulok ng lugar na yon. Kaya takot na takot akong lumabas doon. Ito yung mga resort na masasabi kong yung mga sinauna. Yung hindi ganun ka maayos na klase ng resort gawa ng mga panahon na yon. Di pa naman ganun ka sibilisado yung pagpapagawa ng mga ganitong klase. Kahit ngayong mga hotel nun, di ba? Kahit kalalaki kong tao at malaki pa ang katawan ko, aaminin kong sobrang matatakutin ako. Pinagbawalan kami ng mga staff na magliwaliw sa likurang kagubatan kung saan madalas na napapabalitang nawawala ang kanilang mga customers. Ilang taon na rin silang operational pero noong nagsipaglaho ang kanilang mga guest, pansamantalang naipasara ang kanilang resort at dinala ang isyong yon sa husgado. Makalipas lang ang ilang buwan, natahimik ang kaso at muling nagbukas ang kanilang resort sa madla. Walang malinaw na dahilan kung mga rebelde ba
kung ano nga ba ang totoong nilalang na kinatatakutan ng mga tao doon. Kaya kahit alam ko na ang kwento ng lugar, wala akong ginawa kundi ang manatili doon para... Siyempre, nagkakaroon din tayo ng pagiging curious doon, di ba? Sa nasabing lugar na yon. Ang isang linggo ko, in-extend ko ng 2 linggo. Para naman kahit papano ay kung wala mang nakakatakot, mas mai-enjoy ko ang aking pagbabakasyon. Nakaset na sa Sabado ang hiking na gagawin ko papunta sa kagubatan. Ayon sa aking research, naroroon umano ang pamosong ribulto ng mga pagan gods na dati daw ay pinaniniwala ang nagpapakita sa nasabing kabundukan. Naging lokasyon ng mga ritual at orasyon ng kagubatan. Kaya interesante ito sa aking pandinig. Tsaka isa pa noong mga panahon na yon, bumaba na yung mga haka-haka tungkol sa mga nawawalang customer. Parang sabihin na lamang natin na neutralize siguro yung mga ganito. Gawa ng may mga nagroronda siguro na kung ano mga alagad ng batas nun. Pagsapit ng nasabing araw, lumarga na ako nang walang ni sino man sa mga staffs ang nakakaalam sa binabala ko. Lingid sa kanilang kaalaman, ilan sa mga bisita ng nasabing resort ay panakaw na dumaan lang sa isang lihim na daanan papunta sa kalsadang nagtutumbok paakyat ng kagubatan na yon. Habang naglalakad ay nakakaramdam ako ng excitement. Hindi ko alam kung sa paanong paraan ko matutuklasan ang hiwagang taglay ng kagubatan. Wala na rin akong nararamdamang takot nun. Alam kong may makukuha ako at siguradong papatok ito sa pagpapasahan ko ng kumpanya ng mga magazines na pangarap ko ng applyan noon pa man. Bandang 7:00 ng umaga, nagsimula na ako maglakad. Malamig ang simoy ng hangin kahit mataas ng sikat ng araw. Nagkalat ang nagtatayugang pine trees na nagbibigay ng mas kaaya-ayang pakiramdam sa akin. Sobrang nakakatuwa talaga na magagawa ko ang mga bagay na hindi pa man ako successful. Nakakamit ko na. Para sa akin, blessings ito ng Panginoon. Mga 3 oras din akong naglalakad nang mapadaan ako sa isang batis noon. Namangha ako sa ganda ng lugar. Napakaraming ligaw na bulaklak, mga makukulay na bato at malinaw na tubig. Tingin ko nga, mas malinis pa ito sa distilled water na nasa tindahan. Lumapit ako sa medyo pangpang at dumungaw sa tubig. Napakalinis talaga at malinaw kung nakikita ang aking refleksyon sa ibaba. Ngingiti na sana ako kung hindi ko nga lang ba nakita ang ibang mukha na sa pagkakataong yon ay nasa tabi ko na. Napatalon ako sa gulat. Sabay lingon sa tabi ko. Walang tao. At dinagundong ng malakas ang dibdib ko noon. Guni-guni ko lang pala ako. Pero bakit tila nakita ko talaga ang mukha ng matanda sa tabi ko noon? Nakangisi pa ito ng nakakatakot at mukhang natatakam na nakatitig sa akin. Saglit tuloy akong nanghina at naisip na magpahinga na lamang muna sa may batuhan. May dala akong baon at nagdesisyon na doon naman ang halian. Makalipas ang 1 oras na pamamahinga, napagpasyan kong manguha ng litrato. Kontento naman ako sa mga larawang nakuna ng aking kamera. Nagpatuloy ako sa paglalakad paakyat at hindi na pinansin na medyo matarik na ang daang nilalakaran ko. Sa bandang ibabaw, may natanaw akong isang malaking bahay. Sa tingin ko ay abandonado ito. Mahahalata sa itsura ng lugar na hindi na mamimintina ang kapaligiran. Maraming nagtataas ang mga ligaw na damo. Halos kadangkalang alikabok at marami na ding mga sapot man.
Napasulyap ako sa main door. Bahagyang nakabukas ang pinto kaya nainganyo akong lapitan ito. Kumabog na naman ang dibdib ko noon. Bigla lamang akong nabalisa. Pero sa isiping tila papasok ako sa isang nakakatakot o haunted house. Napakalaking swerte ko naman. Makakakuha ko ng mga larawang pwedeng i-feature sa mga kilalang magazines, kagaya ng aking pinapangarap. Nagsimula na naman akong manguha ng litrato. Nakakatatlong shots na ako nang matigilan ako noon. Sumikdo sa kaba ang dibdib ko nang makarinig ng ungol. Nakiramdam ako. Nagmumula sa ikalawang palapag ng bahay ang ungol na animoy. Hinahalukay ang aking tapang para tumakas nun. Namumutlang na higit ko ang hininga. Natatakot man ay hindi ko mapigilan ng kuryosidad kung siyasatin kung ano ba ang meron sa maitaas. Yan naman naisip kong ihakbang ang aking mga paa paakyat. Nang makarating sa hallway, medyo nakaramdam ako ng pagkapanatag dahil hindi ko na maririnig ang sarili kong mga yapak noon. Carpet ang sahig at puno ng kulay itim na wallpapers ang dingding. Mas lalo kong pinakiramdaman ang paligid. Papalapit na ako sa kung anumang umuungol at alam kong may ibang tao pa sa loob maliban sa akin. Sinilip ko ang pinakaunang silid na aking nilapitan. Nakarecord ang hawak kong camera sa video mode, kaya gumigiling ito ng naaayon sa nakukuha nitong eksena. Natutup ko ang aking bibig. Sa loob ay may mga 5 hanggang 6 kataong may suot na mga sutanang itim na nakapalibot sa isang tinatawag nating pentagram. Ang bawat matulis na dulong guhit ng malaking bituin ay may mga nakatirik na kulay itim na kandila. Samantalang ang mga tao namang kapit kamay na nagdarasal ay walang kagalaw-galaw sa kanilang kinauupuan. Sumakit ang ulo ko nang marinig ang kanilang binabanggit na katagang hindi ko alam kung dasal ba o orasyon. Nasa lingwaheng Latin ito sa aking pagkakatanda. Nakakakilabot silang pakinggan. Nakakapanindig balahibo. Maya-maya pa, nag-angat ng kutsilyo ang bawat isa at sinugatan ang kanilang mga palapulsuan. Mas lalo akong nanginig sa kanilang ginawa. Bawat dugong pumapatak sa bawat isa ay tinipon sa isang kopeta at ininom ng lahat. Tumayo naman ang pinakamatangkad sa kanila at tinanggal ang kanyang takip sa ulo. Sa isang sulok, hinila niya ang nakagapos na lalaking pamilyar sa aking paningin. Kinabahan ako dahil ang lalaking yon, isa sa mga guest ng resort kung saan ako nanatili. Namataan ko ang lalaking yon na nauunang umalis sa akin kung saan alam ko na sa kagubatan din ang tungo niya kagaya ko. Walang habas siyang hinila sa gitna kung nasaan ang pinakaaltar nila. Doon siya tinanggalan ng damit na walang itinira sa kanya. Kinilabutan ako nang magsalita na naman sa paulit-ulit na banyagang lingwahe ang mga taong nakaitim, habang sumagi sa aking isipan na baka ang bihag nila ay gagawin nilang alay sa kanilang Diyos-Diyosan. Biglaan ang ginawa nilang ritual. Walang babala na nilaslas ng lalaking matangkad ang leeg ng kawawang lalaki at hinayaang sumirit na parang gripo ang malansa. Mainit at malapot nitong dugo na animoy ulan kung tumama sa kanilang lahat nun.
Nagkikisay ang lalaki dahilan para mapasinghap ako sa labis na takot. Huli na nang malingunan ako ng mga taong naroroon. Nanlilisik kaagad ang kanilang mukha nang makita ako. Basta na lamang akong namutla, kumaripas ng takbo palayo sa silid na yon. Hindi nag-iisip na pumasok ako sa isang silid at binalya pasara ang pinto nito. Kumakabog sa lakas ng kaba ang dibdib ko nun. Ang buong akala ko ay katapusan ko na. Umupo ako sa gilid ng pintuan nun habang pinapakinggan ang mga yabag ng mga taong humahabol sa akin. Huli na nang mapagtanto kong hindi pala ako nag-iisa sa loob ng kwarto. Sa kama, may nakagapos. Nakahiga pero hugis krus ang forma niya. Ang kaibahan lang ay pabaliktad dito. Ang mga paa niya ang nasa ulunan samantalang ang kanyang ulo nakasayad sa may sahig. Nakatitig sa akin. Naglalaway, umuungol. Kulay puti na ang kanyang mga mata. Nakakatakot ang itsura niya. At dahil sa labis na takot ay hindi ako nakapagsalita. Natulala ako at nakalimutan ko yatang huminga nun. Tila ba saglit na tumakas ang aking kaluluwa sa sobrang sindak. Namalayan ko na lamang na lumuluha na ako nun. Walang katapusang kilabot na ang aking naranasan simula nang pumasok ako sa nasabing bahay pero ang kamera kong nakasabit sa aking leeg ay alam kong kumukuha pa rin ng mga nagbabagang eksena. Hindi na ako nakapiyok nang pumalandra pabukas ang pinto ng kwartong pinagtataguan ko. Napatalon ako sa gulat at nagmakaawa nang makitang papalapit sila sa akin nun. Pinagtulungan akong hilain ng mga nakasutana at walang habas na hinayaang magwala sa kahabaan ng hallway. Kahit na anong sigaw ko, ay tila ba wala silang naririnig. Buong akala ko ay katapusan na ng masasayang araw ko nun. Bilang isang taong nakasaksi ng nakakahindik na krimen, hindi ko matukoy kung ang mga bagay na natuklasan ko ay may kinalaman ba sa mga kasong kinasangkutan ng resort na yon. Isa lang ang alam ko ng mga oras na yon. Kailangan ko ng himala, Sir Seth. Hindi ko lang alam kung ano ba ang nakain ko. Bigla akong nagpumiglas dahilan para mabitiwan ako ng mga bumihag sa akin. Hindi nag-iisip na pumasok ako sa isa uling pinto na sa tingin ko pwede ko pang pagtaguan. Napagtanto kong isa itong study room. Nang makapasok ako doon, namataan ko ang isa pang munting pinto na tila ba sagot sa lahat ng suliranin ko. Walang pagdadalawang isip na pumasok ako sa makipot nitong espasyo at otomatikong nahulog ako sa isang walang hanggang butas. Nahagip ko pa ang pagmumurang ginawa ng isa sa mga humuli sa akin pero ano pa nga ba? Huli na ang lahat para habulin nila ako. Mahaba ang tinakbay ko na paslay doon hanggang sa bumagsak ako sa isang silid na puro basahan, mga map at sari-saring walis. Nahindik pa ako nang makita ko ang isang matandang babaeng may hawak na dustpan at suot ang pamilyar na uniforme ng mga janitress na nagtatrabaho sa resort. Ngumisi ang ginang sabay sabing maswerte daw ako at nakatakas ako nun. Gayunpaman, kailangan kong magmadali. Sawa na umano siya sa paglilihim sa mga otoridad. Nagpasalamat ako sa kanya at lumabas na sa silid kung saan sa hindi kalayuan ay ang lobby na pala ng resort na yon. Alam kong hahabulin ako ng mga taong nakasutana pero gumawa ako ng eksena at nagsisisigaw sa loob ng lobby.
Sumisigaw na isinalaysay ko ang lagim na aking naranasan sa kagubatan. Naging emosyonal ako noon nang sinabing meron na umanong paparating na otoridad para humingi ng tulong. Dumating naman ang mga nagpakilalang pulis. Kinuha nila yung camera o yung video na naisave ko bilang ebidensya umano na nakuha sa tulong ng aking camera. Matapos nun ay dali-dali na akong nag-asikaso at umuwi ako nun. Yung ibang mga guest na naroroon ay natakot na rin at hindi na ata tumuloy sa pagkakaalam ko. Sa sobrang takot ko, Sir Seth, meron akong tila ba kakaibang naramdaman pagkatapos nung araw na yon. Dahil makalipas pang ilang mga araw, ni hindi lumabas ang balitang ito sa radyo, sa telebisyon, o maging sa lokal na kung anumang pamamahayag ang doon banda sa may Baguio. Hindi ko sinisiraan ang Baguio, Sir Seth. Gawa ng ilang beses na akong pabalik-balik doon. Pero yung mismong resort na yon, talagang totoo nga bang mga otoridad ang kumuha nun? Sinubukan kong lumapit sa pinaka-istasyon ng pulis noon, pinakamalapit dun sa resort, pero napag-alaman ko na wala yung kaso sa akin. Nawala yung kaso na nagkaroon ako ng karanasan doon. Walang record. Napag-isip ko rin noon na bakit nga ba hindi ako dinala sa istasyon? Bakit nga ba hindi ako kinunan ng testimonya? Kinuha na lamang basta-basta ang camera. Yung sinabi din ng matanda na caretaker, may kinalaman kayong resort na yon. Ilang buwang makalipas matapos na mangyari na yon ay, syempre, wala po talagang naniwala sa akin, Sir Seth. Hindi ko alam pero siguro may nag-imbestiga din sa resort na yun na iba. Dahil makalipas ang ilang buwan ay nalaman kong napasara ito, pero hindi ko na alam kung ano ang mga sumunod na nangyari noon. Nanghinayang talaga ako. Sana hindi ko binigay yung camera. Sana ako na lang yung dumiretso sa istasyon ng pulis. Maaring may mag-iisip kung totoong kwento ito o hindi. Hindi ko kayo pipilitin. Hanggang dito na lamang, Sir Seth. Maraming salamat po kung mababasa mo ang karanasan kong ito.